Ang patuloy na salungatan sa Ukraine ay may malaking epekto sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na nagpapakita ng mga kahinaan na humantong sa mga pananaw ng pakikibaka, pagsuko at kawalang gana. Habang tumatagal ang tunggalian, ang mga pagkabigo sa pagpapatakbo ng militar ng Russia at ang tumataas na pang-ekonomiyang panggigipit ay nagbangon ng mga katanungan tungkol sa mahigpit na pagkakahawak ni Putin sa kapangyarihan at ang kanyang kakayahang mapanatili ang lakas ng kanyang militar. Mula nang magsimula ang pagsalakay noong Pebrero taong 2022, ang militar ng Russia ay nahaharap sa maraming mga pag-urong na nagpapahina sa imahe ni Putin bilang isang matapang na pinuno. Ang unang pag-asa na mabilis na masakop ng Russia ang Ukraine ay napatunayang isang maling kalkulasyon kung saan ang mga puwersang Ukrainian ay nagpapakita ng katatagan at talino sa labanan. Ang kamakailang opensiba ng Ukraine sa teritoryo ng Russia, kabilang ang operasyon sa Kursk, ay nagmarka ng isang makabuluhang kahihiyan para kay Pangulong Putin na naglalantad ng mga kahinaan ng Russian Armed Forces at ng estado nito. Ang mga kabiguan ng militar na ito ay hindi lamang nagpabawas sa pangunawa ng Russia bilang isang superpower na bansa, ngunit humantong din ito sa panloob na hindi pagkakasundo sa loob ng gobyerno ni Putin. Ang mga malalapit na kaalyado ng Russia ay nagsimulang magtanong sa kanyang pamumuno sa gitna ng patuloy na labanan, kung saan ang ganitong mga kaganapan ay nagpapahiwatig ng isang lumalagong pagkilala na ang diskarte ng militar ni Putin ay humihina na maaaring magkaroon ng matinding implikasyon para sa kanyang awtoridad. Ang pagbagsak ng ekonomiya mula sa mahabang labanan sa Ukraine ay lalong nagpalala sa mga pakikibaka ni Putin. Habang nagpapatuloy ang salungatan, nahaharap ang Russia sa pagtaas ng paghihiwalay at mga parusa mula sa mga bansa sa kanluran na humahantong sa pagbaba ng katatagan ng ekonomiya. Lumilitaw na nagbabago ang damdamin ng publiko ng Russia na may mga ulat na nagpapahiwatig na kahit na ang mga tradisyonal na taga-suporta ni Putin ay napapagod na sa labanang ito. Ang mga pagtatangka ng Kremlin na mapanatili ang isang salaysay ng lakas ng militar ay lalong sumasalungat sa realidad ng isang bumabagsak na ekonomiya at ang pagtanggi ng pampublikong suporta para sa mga layunin ni Pangulong Putin. Bukod dito, ang pag-asa ng Kremlin sa mga salaysay na binitawan ni Putin noong nag-umpisa pa lang ang labanan ay lumikha ng isang walang katiyakang sitwasyon at nagbigay ng malaking kahihiyan sa gobyerno ng Russia at sa lahat ng mga kaalyado nito. Kung ang mamamayang Ruso ay magsimulang ihanay ang damdamin sa mga taong hindi rin nagustuhan si Putin, ay maaaring humantong sa isang makabuluhang krisis sa politika para sa rehimen ng Russia. Ang kawalang kasiyahan sa iba't ibang demograpiko, lalo na sa mga rural na lugar na lubhang naapektuhan ng recruitment ng militar, ay nagdudulot ng panganib sa paghawak ni Putin sa kapangyarihan. Ang mga kamakailang aksyon ni Putin ay nagmumungkahi ng pagkilala sa kanyang walang katiyakan na posisyon, kung saan ipinahihiwatig ng mga ulat na inatasan niya ang mga dating bodyguard na tugunan ng mga hamon na idinulot ng mga opensiba na ginawa ng Ukraine na nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan at nagpapakita ng desperasyon sa kanyang pagtugon sa umuusbong na dinamaga sa larangan ng labanan. Ang pagbabagong ito sa diskarte ay maaaring magpakita ng isang pagkilala na ang mga nakaraang diskarte ng Kremlin ay hindi na epektibo sa modernong panahong ito. Higit pa rito, ang pagtaas ng dependency sa China para sa pang-ekonomiya at militar na suporta ay binibigyang diin ang humihina na posisyon ni Putin. Iminumungkahi ng mga analyst na ang pag-asa na ito ay maaaring pagsamantalahan ng China, lalo na dahil sa patuloy na tumataas na bilang ng mga sundalong Ruso na sumuko sa Ukraine na higit na nagpapaliit sa katayuan ng Russia sa pandaigdigang yugtong ito. Ang fleet ng tangke ng Russia, na dating itinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakamaraming tangke sa mundo, ay dumanas ng malaking pagkalugi mula nang magsimula itong sumalakay noong Pebrero taong 2022. Iminumungkahi ang mga pagtatansya na ang Russia ay nawala ng libo-libong tangke dahil sa labanan, mga isyu sa logistic, at mga hamon sa pagpapanatili ng lakas ng militar. Pinilit ng atresyon na ito ang militar ng Russia na umasa sa mga mas lumang modelong sasakyan
na maaaring hindi gumanap ng kasing epektibo sa larangan ng labanan, gaya ng mga modernong tangke na binibigay ng Estados Unidos sa Ukraine. Pagsapit ng 2024, ang inventaryo ng tangke ng Russia ay tinatayang makabuluhang nabawasan na nakakaapekto sa mga kakayahan nito sa pagpapatakbo ng militar. Habang ang Ukraine ay nahaharap din sa mga pagkalugi, subalit ang Ukraine ay suportado naman ng mga kaalyado nito, tulad ng Estados Unidos at Germany. Ang kakayahan ng Ukraine na tumanggap ng tulong militar mula sa mga kaalyado nito sa kanluran ay nagbigay daan dito na muling mapunan ang mga nakabaluti nitong puwersa ng mas epektibo. Ang pagkakaibang ito ay lumikha ng isang matagumpay na sitwasyon kung saan ang Ukraine ay maaaring maglagay ng isang mas moderno at may kakayahang armored force kumpara sa Russia. Bilang karagdagan sa mga pagkalugi ng kagamitan, ang Russia ay nakikipagbuno din sa mga kakulangan ng lakas ng tao. Sa kabila ng pagkakaroon ng mas malaking populasyon kaysa sa Ukraine, ang militar ng Russia ay nagpupumilit na mapanatili ang mga antas ng tropa nito, na kung saan pinipilit ang karamihang mga Ruso na maging isang sundalo upang ipaglaban ang kanilang bansa, kahit labag ito sa kanilang damdamin. Noong unang bahagi ng 2024, ang militar ng Russia ay naiulat na may humigit kumulang 470,000 tropa na nakadeploy sa Ukraine, isang bilang na hindi sapat upang mag-mount ng malakihang opensiba o epektibong humawak ng teritoryo laban sa mga kontra-atake ng mga Ukrainyano. Ang mga pagtatangka ng Kremlin na mag-recruit ng mga karagdagang sundalo ay nagbigay ng masalimuot na tanawin sa hanay ng militar ni Putin, kung saan maraming mga bagong recruit ang nag-aatubili na sumali dahil sa kawalang gana nito sa gobyerno at kakulangan ng mga kagamitang militar. Ang kombinasyon ng pagbaba ng mga numero ng tangke at kakulangan ng lakas ng tao ay nagpilit sa militar ng Russia na iakma ang mga taktika nito, kung saan ang mga sundalong Ruso ay bumalik sa mas maliit, mas nakakalat na mga unit upang pag-aani ng epekto ng kanilang mga pagkalugi. Gayunpaman, ang diskarteng ito ay nagresulta din sa kakulangan ng koordinasyon at pagiging epektibo sa mas malalaking operasyon na higit na humahadlang sa kanilang kakayahan na makamit ang mga madiskarteng layunin. Nakompromiso din ang kalidad ng mga tropang Ruso, kung saan maraming junior officer ang nakakatanggap ng kaunting pagsasanay bago i-deploy sa labanan. Nagdulot ito ng mga inefficiencies sa pagpapatakbo at kahirapan sa pagsasagawa ng mga komplikadong maniobra ng militar na napakahalaga para sa tagumpay sa modernong labanang ito. Bilang conclusion, ang kombinasyon ng mga pag-urong ng militar, pang-ekonomiyang panggigipit, at pagbabago ng damdamin ng publiko ay humantong sa isang pangunawa sa pakikibaka at kahinaan na nakapalibot kay Pangulong Putin. Habang ang labanan sa Ukraine ay patuloy na lumalaganap, ang mga palatandaan ng pagsuko ay nagiging mas maliwanag, na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa hinaharap na pamumuno ni Putin at ang katatagan ng estado ng Russia. Ang patuloy na tunggalian ng magkabilang panig ay hindi lamang nagpabagsak sa mga ambisyon ng imperial ng Russia, ngunit hinahamon din ito ang mismong mga pundasyon ng rehimen ni Putin na posibleng humantong sa malalim na pagbabago sa pampulitikang tanawin ng bansa. Ang patuloy na sitwasyon ay binibigyang diin ang kahalagahan ng internasyonal na suporta para sa Ukraine, na patuloy na nagpapalakas ng mga depensa nito laban sa isang nanginginig na militar ng Russia. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.